Gusto nyo din bang ma-achieve yung ganitong kulay ng yema dip para sa inyong black kutsinta? Tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Naglagay lang ako ng 1 tablespoon na brown sugar, tapos kinaramelize ko lang ito ng medyo OA. Tapos inilagay ko na yung isang lata ng condensed milk, any brand will do. Sabi pa nga nila kung saan ka masaya doon ka. At syempre sisimutin natin yung laman ng lata kasi nga, hindi tayo anak mayaman. Syempre checkading lang yarn mga kumare, pero totoo diba? Haluin tapos naglagay ako ng isang egg yolk, yung iba 2 egg yolk yung nilalagay, pero ako okay na sa isa at malasa naman na kasi siya. Huwag mag-alala doon sa asukal na tumigas, nung inilagay natin yung condensed milk, kasi matutunaw din yan habang patuloy tayo sa paghalo. Haluin lang natin ng haluin para hindi dumikit at matunaw yung ating kinaramelized na asukal. Tapos naglagay din ako ng asin syempre para balanse, at vanilla para mas mabango yung ating yema dip. Haluin lang ng haluin hanggang sa kumulo. Nasa mababang apoy lamang dapat tayo para hindi masunog yung condensed milk. Tapos kapag ganito na yung kanyang consistency, nilalagyan ko na siya ng 1 tablespoon na butter, tapos pinapatay ko na din yung apoy. Huwag mag-alala dahil matutunaw pa rin yung ating butter, dahil mainit na mainit pa yung ating yema. Hinahalo ko lang siya ng hinahalo hanggang sa matunaw yung inilagay kong butter. Tapos habang mainit pa ay sinala ko na para hindi ako mahirapan, kailangang salain para walang buo-buo yung ating yema dip. O di ba mas madali at mabilis siyang strain pag mainit pa, kumpara kung pinalamig na muna. Pansin nyo, kaaya-aya yung kulay ng ating yema, hindi siya maputla at kulay pa lang ay enticing na. Pagkatapos saka natin palamigin bago ilagay sa napili nyong lagayan. Naubusan ako ng lalagyan ko ng yema para sa 25 pieces na black kutsinta, kaya ito na muna yung ginamit ko. 2 ounce kasi ang nilalagyan ko pag 25 pieces lang, o siya hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli.